Mapagpalang umaga sa lahat. Welcome sa ating Sunday online worship service. The Life Giver Christian Family Ministries, Inc. is a Christ-centered, Bible-based, family-oriented community of believers. Worship with us online every Sunday 9 a.m. Sundan ang Facebook page, LCFM Church Org, para sa iba pa nating church activities and updates. Huwag nating kalimutan magpalakasan, magpanalanginan at mag-aral ng salita ng Diyos. Attend your life groups via online, through Zoom or Messenger. Contact your life group leaders for arrangements. God loves a cheerful giver. For your tithes and offerings, you may deposit via BDO or GCash to this account. Oops! Have a break! Midweek kantahan, panalanginan at pakikinig ng mensahe ng Diyos tuwing Wednesday, 8 p.m. Tiwala lang. Sa kabi-kabilang mga issues ng buhay, ang hirap basta-basta na lang magtiwala. Lalo pa ang daming fake news na umiikot sa social media. Kaya pa ba nating magtiwala? Yan ang tanong. Samahan natin ang Live Talks with Ding at SJ upang talakayin ang mga current issues ng buhay. Kanino at paano tayo magtitiwala sa panahon ngayon? Tiwala lang Live Talks every Sunday at Thursday. Sana Friday na! Sa mga nagtatrabaho, ito ang madalas na nasasabi. Ito ay buhat na rin ng pagod sa weekday work at hassle sa biyahe papunta at pauwi ngayong quarantine. Kaya para tayo ay magpalakasan, manalangin at matuto, we invite all young adults to TGIF night. Well, thank God, it's Friday night. Via FB Live or Zoom conference sa mga schedule na nakalista. Join the Lightline YAFB page to follow the updates. Magandang umaga sa ating lahat. Muli, ating ipapanalangin ang ating bansa. Sama-sama po tayong idulog ang pangailangan ng lahat sa ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Heavenly Father and Eternal God, we praise you and we glorify your holy name. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na muli bilang magkakapatid sa pananampalataya, kami ay makakapanalangin, Lord God, especially for our nation. Lord, you said in your word, Lord God, na mapalad ang bansang ang Panginoon ay ang Diyos. Tunay nga po, Panginoon, na nagpapasalamat po kami dahil iniligay mo po kami, Panginoon, sa bansang ito, Lord God, upang kami maging pagpapala sa lahat. Lord, we pray that you will unite us with your grace, Panginoon, sa lahat po ng pinagdaraanan po namin ngayon. We pray, Lord God, for the strength, Lord God, para po malagpasan ang mga crisis, Lord God, sa economy, sa health, Lord God, at sa iba't ibang sector, Lord God. Tunay nga po, Panginoon, na nilalapit namin ang lahat ng ito sa iyo, Lord God. Lord, you said in your word, Panginoon, na until now we have not asked for anything in your name. Ask and we will receive and it will be given to us, Lord God, by your grace. Lord, pinapanalangin po namin na makaget over na po kami, Panginoon, sa health crisis, health, Lord God, na lahat po ng mga nakatalaga dito, Panginoon, ay magtulong-tulong upang masugpo, Panginoon, ang pandemic na ito, Lord God. Kaya hindi naman po, Panginoon, idinadalangin din namin ang aming economy. Lord, we pray na ikaw po, Panginoon, na siyang mag-sustain. Lord, we pray for every employer, businesses, Panginoon, mga manggagawa, O Lord God. We pray for your provision to be upon them, O Lord God. We pray, Panginoon, na ang bawat gawa ng aming kamay, Panginoon, na iyong pagpalain, O Lord God. We pray, O Lord God, for those who are sick. We pray for healing, O Lord God. We pray for our government, O Lord God. We pray that you will give them wisdom. We pray, O Lord God, righteousness and holiness, Panginoon, sa bawat nasa position, O Lord God. We pray, O Lord God, for us, O Lord God, na gamitin din ang time na ito, Lord God, bilang isang nation na magpakumbaba sa iyo, Lord God, at
tunay nga pong ma-recognize ka bilang Diyos sa lahat manandako, Lord God, ng bansang Pilipinas, Lord God. Lord, tunay nga po, Lord, na gamitin mo rin po ang bansa namin to bless other nations, Lord God. We pray that your name will be proclaimed, Lord God, sa lahat ng dako, Lord God. And tunay nga po, Panginoon, na ikaw lamang po, Panginoon, na siyang makilala bilang tagapagligtas at lalong-lalo na po bilang Panginoon, Lord God. Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Ikaw na po, Panginoon, ang patuloy na maghari, patuloy na mag-guide, patuloy, Panginoon, na yung katuwiran at kabanalan mo, Lord God, ang siyang sumakop, Lord God, sa lahat sa amin. And most especially, Panginoon, yung pag-ibig, Lord God. Pag-ibig nawa ang maghari sa buong bansa. At tunay nga po, if yung pag-ibig mo, Lord God, ang siyang maghahari sa amin, Lord God, wala kaming hindi makakaya pagkat ibinigkaloob mo ng lahat. Lord, sinabi mo nga po, the battle is yours and the victory is ours, and we're claiming it in Jesus' name. Maraming salamat po. We give you back all the glory, honor, power, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sama-sama po natin ilapit sa Panginoon ang ating LCFN Church. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay mo sa amin upang masilayan ng panibagong araw ng pagsamba sa iyo. Nilalapit po namin ang aming mga pastors and leaders. Lord, gabayan niyo po sila. Give them wisdom, Panginoon, to make plans para magpatuloy ang ministry sa iyong mga anak. And Lord, we pray, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng spiritual growth sa lahat ng members, Panginoon. Although we may not be together physically, Panginoon, we know that you will make a way para mag-grow ang bawat isa sa amin. Inilalapit ko po sa inyo ang mga may sakit naming mga kapatid. We know you are the great healer, Panginoon. Pagalingin niyo po sila. Sa mga nanghihina, bigyan niyo po sila ng kalakasan. Sa mga nawawala ng pag-asa, Panginoon, i-extend mo, Panginoon, ang iyong mga kamay at yakapin sila. Sa mga pinanghihinaan ng loob, Lord, nawa po ay manatili sila na magtiwala sa iyong pangalan lamang. Alam namin, Panginoon, na walang imposible sa iyo, na ikaw, Panginoon, ay totoo sa iyong mga pangako. Sa lahat, Panginoon, ng mga pangangailangan pinansyal, kayo po ang patuloy na mag-sustain and mag-provide, Panginoon, sa mga nawalan ng trabaho. Lord, you are our great provider and we trust you, Lord, na hindi mo kami iiwan ni pababayaan sa crisis na ito. You are bigger than everything else, Panginoon, and we fully trust you, O Lord, na ikaw ang gagawa ng paraan para sa mga kapatid ko na ito. Lord, sa gitna ng crisis na ito, turuan niyo po kami na magtiwala sa iyo lamang. Hawakan niyo po ang kamay ng bawat isa sa aming Panginoon. At patuloy kaming lumakad sa daan na kung saan ay ituturo mo at nakalaan para sa amin. Lord, we are looking forward to that day na lahat kami ay magkakasama-sama muli sa iyong bahay panambahan, sama-samang magpupuri sa iyo, Panginoon, sama-samang itataas ang iyong pangalan. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Lahat ng ito, Lord, ay dinadalangin namin sa iyo sa matamis na pangalan ng anak mong si Jesus. Amen. Ngayon naman po, tayo ay magpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsamba, pagkanta ng Magnification Team.
my days. I live for you, Lord. Establish my path. There's one thing I ask, that I may dwell in your house forever, lifted up your name. Dwell in your house forevermore, that I may dwell in your house forever, lifted up your name. Dwell in your house forevermore. Holy Spirit, have your way, have your way. Sweet anointing, teach us our lives, we pray, that I may dwell in your house forever, lifted up your name. Dwell in your house forevermore, that I may dwell in your house forever, lifted up your name. Dwell in your house forevermore, that I may dwell in your house forever, lifted up your name. Dwell in your house forevermore. If my heart has grown cold, there your love will unfold. As you open my eyes to the work of your hand, when I'm blind to my way, there your spirit will pray. As you open my eyes to the work of your hand, as you open my eyes to the work of your hand, oceans will part, nations come at the whisper of your call. Hope will rise, glory shown in my life. Your will be
your hands. Jesus, open my eyes to the work of your hand. Oceans will part, nations come at the whisper of your call. Hope will rise, glory shone in my life. Your will be done. Oceans will part, nations come at the whisper of your call. Hope will rise, glory shone in my life. Your will be done in my life. Your will be done in my life. Your will be done. Ang ating pong pag-uusapan po ngayon ay tungkol po sa mahalagang paksa sa ating kapanahunan tungkol sa ating pong mga churches, local churches o local church in their houses. At alam po natin, pag pinag-usapan po natin ng church, ito ay sinabi ng ating Panginoong Kristo sa Matthew 16:18, "And I say also unto thee, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it." Alam natin na sinabi ng ating Panginoong Kristo kay Pedro na itatayo niya ang kanyang iglesia at ang impyerno ay hindi makakapanaig sa kanyang church. Subalit sa ating pong kapanahonan ngayon, ang churches o ang church ng ating Panginoong Kristo universally ay nagkakaroon ng mga challenges, ng mga problems na ngayon po sa kasalukuyan ay nakakaharap. Ano po ito? Una po ay ang persecution. Marami po sa mga mananampalataya ngayon ay hindi maganda ang karanasan sa labas ng kanilang bansa, maging sa loob ng kanilang bansa. At marami po ang kinikitil ang buhay ng mga Christians dahil sa kanilang pananampalataya. At marami pong statistics na nagsasabi na marami sa mga Christians ngayon ay under persecution at gusto po nila na mawala ang Christians dito sa mundong ito. Ay ikalawa po na nakakaharap ng atin pong iglesia ngayon ay yung pestilence o yung mga disease na atin po kinakaharap. Katulad po ng COVID, hindi po ba? Maging ang mga churches ngayon ay hindi makapagpulong sa kanilang mga church buildings upang ma-prevent ang pagkalat nito. Alam natin, tayo ay affected ng ganyang sitwasyon. Kaya po nagkakaroon tayo ng service sa atin pong online upang maiparating ang atin pong worship sa pamamagitan po ng mga video. Subalit, ang isa pa po sa challenges o challenge na atin pong kinakaharap sa sitwasyon ng ating church, hindi lamang po persecution, pestilence, kung hindi yung impurity o yung immorality sa loob ng mga churches. Pinapayagan na ng iba't ibang mga churches ngayon ang mga immoral na bagay na sinasabi sa Bible na hindi ito dapat gawin. Yan po ang sitwasyon ng atin pong church
sa kabuuan sa buong mundo. Subalit, ang pangako ng ating Panginoong Kristo, siya ang nagtayo nito at hindi ito kayang sirain kahit na ng impyerno. Atin pong pag-uusapan ang tungkol sa local church and how can we protect the existence of our church. At ang atin pong local church ay kabilang sa dapat natin pong protektahan. There are 4 ways by which I believe we can protect the existence of our church, particularly ang ating local churches. Ano-ano po ito? Number 1, injection of biblical foundations. Number 2, consideration of practical situations. Number 3, elimination of behavioral distractions during worship. At ang huli, implementation of motivational solutions. Una po natin pag-usapan ang paraan upang ma-prevent natin ang distraction ng mga churches o particularly ang ating local churches ng LCFM. Ano po ang paraan? Ang una pong paraan upang ma-preserve natin ang existence ng ating local churches, we have to inject biblical foundation. Injection of biblical foundation. Alam po natin, ang sinasaalang-alang natin ay ang banal na kasulatan. At ang banal na kasulatan, ang matanda at bagong tipan ay nagsasabi ng paraan upang ma-preserve ang mga local churches. Una po sa Old Testament. Paano po ma-preserve ang ating local church through biblical foundations? Sa Old Testament ay alam po natin, as the Old Testament instructed to worship on the Sabbath day. Inuutos po sa matandang tipan na tayo ay sumamba sa Panginoon. Particularly sa kanilang kapanahonan ay during Sabbath. Ito po ay nasa Exodus chapter 20 verses 8 to 11. Remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your towns. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them. But he rested on the 7th day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Ang foundation po ng ating pagsamba sa Panginoon, ito po'y inutos ng ating Panginoon. Na tayo ay magkaroon ng isang araw para sa Kanya. Ano po sinasabi? Remember the Sabbath and keep it holy. Paano po natin gagawin yon? You shall not work. At sino-sino po ang sinasabi na hindi dapat mag-work? Your son, your daughter, your male servant, female servant, and even strangers who is within your gate. Hindi po dapat gumawa during Sabbath. Bakit po? Sapagkat sinabi ng Panginoon, the Lord rested after He created heavens and the earth. Siya mismo ang nagbigay ng padron, ng halimbawa, na siya na lumikha at yung ika-7th day ay siya'y nagpahinga. Yun po ang foundation ng ating pagsamba. Ang utos ng ating Panginoong Kristo sa banal na kasulatan at maging ng kanyang ama, tayo ay magbigay ng panahon sa pagsamba, isang araw sa loob ng isang
linggo. Subalit sa New Testament, sa Bagong Tipan, ano ang ating nakita dito? As the New Testament practice to worship on Sunday, we have to inject biblical foundations. At alam natin sa biblical foundation as the Old Testament instructed to worship on the Sabbath day. And in the New Testament believers practice to worship on Sunday. At ito po ay nasa banal na kasulatan. Opo, sila po ay sumamba doon sa Old Testament ng Sabbath, subalit sa New Testament ay hindi na ika-seventh day kung hindi first day. Sa Acts 20 verse 7, ang sabi po, on the first day of the week, we came together to break bread. Paul spoke to the people, and because he intended to leave the next day, kept talking until midnight. Si Paul ay nag-celebrate ng communion during first day, at siya ay nag-expound ng word ng God. Sa 1 Corinthians 16 verse 2, on the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up so that when I come, no collections will have to be made. Ano po ang ibig sabihin ng sinabi ni Apostle Paul dito? Noong first day of the week, dun sila nagkakaroon ng offering, ng kanilang pagbibigay para sa gawain ng Panginoon. Hindi lang sila nag-mimit, kung hindi sila rin po ay nag-o-offer ng kanilang kayamanan sa ating Panginoon. Subalit ano po ang factors why the New Testament Church worship on Sunday? Ano po ang atin pong makukuha sa banal na kasulatan na nagbibigay diin na tayo ay dapat sumamba during Sunday? Sa Acts chapter 2 verse 31. Ito po ay tungkol sa pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Yung resurrection happened on Sunday. Acts 2:31, seeing what was to come, he spoke of the resurrection of the Messiah, that he was not abandoned to the realm of the dead, nor did his body see decay. At sa Romans 10 verse 9, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Sa 1 Corinthians 15 verse 4, that he was buried, that he was raised on the third day, according to the scriptures. At sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, and to wait for his Son from heaven, who he raised from the dead, Jesus, who was rescues us from the coming wrath. Ano po ang ibig sabihin ng mga talatang ito? Kung mapapansin po natin, ang resurrection ni Jesus Christ ay yon ang isa sa sentro ng ating pananampalataya. At ito'y nangyari during first day of the week, after the Sabbath. At ngayon po ay Sunday. Kaya po natin sinaselebrate ang pag-worship sa ating Panginoon ng Sunday sapagkat siya ay nabuhay na maguli. Na yon ay binibigyan diin sa banal na kasulatan. Hindi lamang po dahil sa resurrection ang ating dahilan kung bakit tayo nagwo-worship ng Sunday sapagkat si Jesus Christ ay nag-resurrect during Sunday. Ay ikalawang dahilan, the coming of the Holy Spirit at Pentecost occurred on Sunday. Sa Acts chapter 2, alam po natin na bumaba ang banal na Espiritu at doon po ang inauguration ng church na ipinangako ng ating Panginoon Kristo na ang sabi niya, I will build my church. At ang Holy Spirit ay bumaba during Sunday, nung araw ng Pentecost. Kaya sinaselebrate po natin ang ating pag-worship ng
Sunday. Because of resurrection and because of Christ, of the promise of Christ, yung Holy Spirit ay dumating during Sunday. At alam po natin na ang church ay nagmi-meet. Hindi po sa malalaking lugar, kung hindi sa mga tahanan. At yun ang ating binibigyan diin ngayon. Ito po ay nasa banal na kasulatan, na ang mga churches noon, dumami ng dumami, hindi sila naggaanong nagbibigay ng konsentrasyon sa pagpapalaki ng kanilang mga building. Kung hindi sa pagpapalaki ng kanilang membership, yung mga nakakakilala sa ating Panginoon Kristo. Tingnan po natin sa Philemon 2. Also to Apphia, our sister, and Archippus, our fellow soldier, and to the church that met in your home. Church na nagmi-meet sa tahanan. Sa 1 Corinthians 16, verse 19, the churches in the province of Asia send you greetings. Aquila and Priscilla greet you warmly in the Lord. And so, thus, the church that meets at their house. Ang church ay nagmi-meet sa mga bahay-bahay. At ganoon po ang ating ginagawa po ngayon, di po ba? Nasusunod natin ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo at maging sa matandang tipan na binigay ng utos ng ating Ama. At nasusunod natin ang pattern na ginawa ng mga disciples at tayo'y nagmi-meet sa house to house at nagwo-worship tayo online. Church din po yung ginagawa po natin ayon sa banal na kasulatan. Kaya po meron tayong online service. Katulad po ngayon. In capsule, pinag-aralan po natin na mape-preserve. Hindi lamang mape-preserve kung hindi lalago ang church ng ating Panginoon Kristo kung ating i-inject ang biblical teaching tungkol dito. At nakita po natin sa Old Testament na binanggit doon tayo mag-separate ng isang araw para sumamba sa Kanya. At kung mapapansin po natin sa New Testament, ginawa ito ng mga alagad ng ating Panginoon Kristo sa kapanahunan ng linggo. Sapagkat ang ating Panginoon Kristo ay muling nabuhay araw ng linggo at ang banal na Espiritu ay bumaba araw ng linggo. Kaya ginagawa po natin ngayon. Sumasamba po tayo sa ating mga bahay-bahay. Katulad po ngayon. Sumusunod tayo sa kagustuhan ng ating Panginoon Kristo. Hindi po masisira ang Church ni Jesus Christ dahilan sa epidemya na ating nararanasan. Di po ba? Subalit, ang ikalawa na dapat nating gawin para po ma-preserve, mapagyaman, dumami ang mga churches, hindi lamang po by injection of biblical foundation, kung hindi through consideration of practical situation. Tayo po ay pinagyayaman natin ang ating fellowship sa ating kasalukuyang sitwasyon. Kaya ginagawa po natin ito sa bahay-bahay. At wag po tayong magkaroon ng guilt na ginagawa natin ito sa bahay-bahay sapagkat ang New Testament believers, ganun din ang kanilang ginagawa. Subalit tayo po ay para bang napilitan na gawin ito dahil sa mga sumusunod na praktikal na sitwasyon na dapat natin ikonsidera. Number 1, number of coronavirus victims are expanded. Alam po natin ang COVID-19 ay mabilis na dumadami pagka ang mga tao ay nagsasama-sama. At bilang praktikal na gawain, iwasan natin ang malaking gathering
sapagkat hindi natin alam na yun ay posibleng maging daan para magkaroon tayo ng karamdaman. Kaya tayo ay nagdaraos online para ma-prevent ang ating membership sa sakit na ito. Subalit ginagawa rin naman natin ang pagsamba sa pamamagitan ng online service sa atin pong mga tahanan. Hindi lamang po ang practical nating konsiderasyon kaya tayo nagwo-worship sa bahay-bahay ay dahil sa coronavirus at dumadami ang mga nagiging biktima nito at dapat tayo'y umiwas sa pag-expand ng virus na ito. Ang ikalawa na dahilan, yung economic growth are hampered. Tayo po ay hindi isang pinakamayamang bansa. Tayo ay kabilang sa third world country. Marami po ngayon ang walang trabaho. Daang-daang mga korporasyon ang bumabagsak dahil sa problemang ito. Gustuhin man ng mga tao na magtrabaho ay walang masakyan. At ang ekonomiya natin po ay bumabagsak. So, isang practical lamang na step na nagagawa natin ng pagsamba sa loob ng ating mga tahanan dahil hindi naman po lahat tayo ay may sasakyan para pumunta sa ating pananambahan. At dahilan sa hindi naman po tayo kayang magbayad ng mahal sa mga sasakyan na naghahatid, hindi po na kaya ng marami sa mga Pilipino. So, practical po lamang ang ating move na magkaroon ng gathering sa loob ng ating mga tahanan. Biblically, ganun ang kanilang ginagawa. At ano ang nangyari? They turned the world upside down. Hindi lamang po ang ating kinukonsidera sa practical na sitwasyon natin ay dahil po sa coronavirus o economic growth are being hampered. Ang ikatlo na dahilan, government rule are to be respected. Ang gobyerno po natin ay nagsasabi na hindi tayo pwedeng magkaroon ng mass gathering na marami. Kaunti lamang ang dapat gumawa nito. Kaya tayo sumusunod. Ang iba sa atin pong church ay nagmi-meet na sa kanilang church. Subalit, ang marami po sa atin ay sa online services pa gumaganap ng kanilang pagsamba. Yun po ang ating pong kinukonsidera na practical situation. Ang ikatlo, na ito ang ating posibleng paraan para ma-preserve ang Church ni Jesus Christ sa ating pong local church ng Life Giver Christian Family Ministries. Ang ikatlo, elimination of behavioral distraction during worship. Elimination of behavioral distractions during worship. Dapat po ito ang ating gawin. May kahirapan po ang mag-meet sa bahay-bahay. Una, hindi tayo nagkikitang personal. Ikalawa, marami pong distraction. Una po, yung lack of concentration sa loob ng tahanan. Hindi po ba? Iba yung pagka pumunta sa church, handa tayo, nakabihis tayo, at nakaupo tayo ng maayos. Pagka sa bahay po, hindi tayo makapag-concentrate. Marahil, doon pupunta ang ating mga anak, subalit naglalaro ang mga bata, hindi tayo makapag-concentrate. At ang iba po sa atin ay pinagsasabay. Yes, naka-online service, pero may ginagawang iba. Nagluluto ng pagkain. Naghahanda ng pagkain habang nanonood. Ano resulta nito? Hindi tayo makapag-concentrate. Ang iba naman ay nanonood sa delayed viewing. Nakakapanood, yes, pero nag-iisa.
Ito po ay dapat ay ating mapagtagumpayan. Dapat magkaroon tayo ng konsentrasyon. Dapat ay magkaroon tayo ng pagtuon sa ating ginagawa at tayo ay sama-sama bilang pamilya na nagdadaos ng pananambahan. And I do believe kung itong behavioral attitude po natin ito ay mawala, magiging matagumpay ang ating pong pananambahan sa ating mga tahanan. Pinag-aralan po natin ang paraan kung paano natin mape-preserve ang church ni Jesus Christ, particularly sa ating local church na ating responsibilidad, ang Life Giver Christian Family Ministries, sa pamamagitan ng injection of biblical foundations at consideration of practical situations at elimination of behavioral distractions during worship. At ang huli na paraan para ma-preserve natin ang ating fellowship sa online services na ating ginagawa ay sa pamamagitan ng implementation of motivational solutions. Implementation of motivational solution. Pag sinabi po natin ay yung tamang motibo sa ating pong pananambahan. Ano-ano po ang tamang motibo sa ating pong pananambahan na ginagawa sa loob ng mga tahanan? Number 1, doon po sa pag-express natin of our love to God. Expression of love to God. That's our motivation. Sa Matthew 22 verse 37, ganito po ang sinasabi. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Kung mahal natin ang ating Panginoon, tayo po ay sasamba sa Kanya. At hindi lamang po because of our expression of our love to God as our motivation, kung hindi obedience to biblical command. Ang ating motibasyon ay sumunod sa utos ng banal na kasulatan. Sa Hebrews 10:25, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Inutos po sa banal na kasulatan na huwag natin pababayaan ang pagkakatipon, kahit ito ay sa online, na katulad ng ginagawa ng iba. Dahil malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kinakailangan po tayo ay kahit po sa online ay sumamba sa Panginoon. Huwag natin pababayaan sapagkat mahal natin siya. Sapagkat gusto nating masunod ang kanyang sinasabi sa banal na kasulatan. At ang isa pa po sa paraan sa ating motibasyon sa pagpupulong, sa pagsamba sa loob ng ating tahanan through online worship service natin ay ang ikatlo, yung we are actually having discipline in using our time. Ang ating pong motive ay maging good steward ng time. At ang isang paraan para maging effective ang ating ginagawa sa ating pananambahan sa loob ng mga tahanan ay gamitin ang oras ng tama. Sa 1 Corinthians 14 verse 40, ganito po ang sinasabi. But everything should be done in a fitting and orderly way. Ang isa pong paraan para po tayo ay magkaroon ng maayos at magandang pananambahan sa loob ng ating mga tahanan, gawin po nating maayos, orderly ang atin pong ginagawa. Ano po ang mga practical na paraanon? Di dapat kung 9 ang worship service, hindi magbubukas ng television kung 9.
Ito ay kailangan ng preparation. Kailangan i-budget natin ang ating oras. Kailangan sabihan natin ng ating mga ating mga member ng ating tahanan na tayo ay kinakailangan nakaupo na bago dumating ang 9 o'clock. 8:45 tayong lahat ay magkakasama na. Importante po iyon sa pagdisiplina sa oras. Sapagkat sinasabi rin sa Ephesians chapter 5 verse 16, making the most of every opportunity because the days are evil. Kung gagamitin po natin ang oras natin sa tamang panahon, hindi tayo magkakasala. Sapagkat kung hindi natin gagamitin ang oportunidad, ang oras na binibigay sa atin ng Panginoon na tama, madali tayong magkasala. Madali nating mapabayaan ang pagsamba sa ating Panginoon na yun ay isang privilege. Alam niyo po ba kung bakit merong pananambahan? Hindi lang para mapuri ang ating Panginoon. Alam niyo po ba kung ano ang ibig sabihin ng papuri sa Panginoon? Ikabubuti ng Kanyang nilikha. Meron pong pangyayari sa history, sa communism, sapagkat ang kanilang goal ay alisin ang paniniwala sa Kristyanismo. Alam niyo po ang ginawa nila? Hindi lang 6 na araw nagtatrabaho, kundi 7 araw na nagtatrabaho, walang pahinga. Alam niyo po ang nagkaroon, ano ang naging resulta? Nasira ang kanilang mga kumpanya. Bumaba ang production. Maraming gulo na nangyari. Kaya ibinalik nila ang rest day. Ang puntos, inutos ito ng ating Panginoon. Ang sumamba sa Kanya sa ikabubuti, hindi lamang ng ating espiritual na buhay, kung hindi sa pampisikal na buhay. Alam ng Diyos ang mabuti para sa atin. Alam ng Diyos na makakabuti sa atin ang magsama-sama para sumamba sa ating Panginoon. Totoo po na sinabi ng ating Panginoon, Siya ang magtatayo ng church at walang makakasira nito. At bilang part para tayo ay magkaroon ng maayos at lumalago na pagsamba sa Panginoon, atin pong tingnan ang 4 na paraan. Injection of biblical foundations, consideration of practical situations, elimination of behavioral distraction during worship, and implementation of motivational solution. Tayo po ay manalangin. Panginoon, Ikaw po ang pumatnubay sa amin pong mga churches. Alam po namin, hindi namin kayang pilitin ang bawat isa. Kung hindi mag-appeal ng pagsunod sa aming Panginoong Hesukristo. Alam po namin na iyong iniutos ito, na huwag namin pababayaan ang pagkakatipon, sapagkat malapit ka nang dumating. Thank you po sa pribilehiyo na maluwag pa sa aming bansa ang sumamba sa iyo. Tulungan mo po na kami ay magbigay ng pagpapahalaga dito. Ang magbigay ng isang araw sa pagsamba sa iyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Atin pong binibigyan diin sa atin pong linggo-linggong gawain na pagkatapos po ng mga mensahe ay magkaroon po ng life group o discussion group. Di man sa araw ng linggo, kung ito po ay gagawin nyo sa inyo pong respective schedules, ay maganda po na yung mensahe po natin ngayon ay magkaroon ng review. Meron po kaming ibibigay na guide questions for your discussion. At narito po ang 3 discussion questions na akin po sasabihin po sa inyo ngayon. Ano po? Number 1, what are the 4 ways by which we can protect
the existence of our church. Akin pong ulitin, what are the 4 ways by which we can protect the existence of our church? Number 2, which of these 4 ways do you think you need to pay attention with, and why? Which of these 4 ways do you think you need to pay attention with, and why? At ang huli pong tanong, what action plan will you do to apply this? What action plan will you do to apply this? Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa amin pong present situation, kailangan po namin na mapag-usapan kung paano po namin mapapanatili ang fellowship sa aming church. Hindi po namin ito pwedeng gawin sa mass gathering. At alam namin, Panginoon, ito ay marahil ay paraan mo upang lalo naming mapagbuti ang amin pong mga life group, cell groups, at house churches na katulad ng New Testament practice. Panginoon, tulungan mo po na makuha namin ang iyong vision para sa amin. Alam namin, all works together for good. Meron kang dahilan kung bakit inalaw mo ang pandemic na ito na mas malalim kaysa sa amin pong perception. At yun po ay ikabubuti namin, at yun po ay para po sa inyong kalwalatian. Patnubayan mo po ang aming mga kapatid at ingatan mo po sila sa kanila pong present situation. Huwag mo po silang pababayaan. To Him who is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen and amen. Hallelujah. Why don't we stand to our feet? Let's worship the King of Kings.